Ano na kayang balita sa kwentong si Malaginto, paring Remedyo? Abay, magkakalahating buwan nang wala pa ring update sa kanyang channel si Sir Jess. Nasasabik na akong mapakinggan ang magaganap na bakbakan ni Malaginto. At nang maalamat na sinibalang ng pinunong si Gregorio. Ang sabi ng isang mamang si Mang Romulo sa kanyang tainumang kumparing, si Mang Remedyo. Sumagot naman sa kanyang mga sinabing yun si Mang Remedyo at sinabi nitong, "Alam mo pare, ang totoo ay katulad mo ay halos araw-araw kong binubuksan ang aking YouTube upang tingnan kung meron na nga bang Malagintong upload. Pagkakarating ko galing sa bundok pero wala pa rin siyang update. O wala pa rin update si Sir Jess. Ay pare, ano kayang dahilan ni Sir Jess? At hindi na nga siya nagiging aktibo sa kanyang channel. Hindi katulad ng una. Kung ano-ano pa ang kanilang pinag-uusapan tungkol sa totoong dahilan o rason kung bakit matagal-tagal nang wala pa ring upload si Sir Jess sa kanyang channel. Inisip nilang baka kung anong masamang nangyari sa kanilang butihing narrator dahil ni hindi man lang ito nagre-reply sa mga komento sa kanyang channel. Wala rin siyang post sa kanyang community upang i-update ang lahat ng kanyang mga taga-suporta. Nasa ganoong sitwasyon silang dalawa nang sa hindi inaasahay masasagot ang lahat ng kanilang mga katanungan dahil bigla na lamang sumulpot sa kanilang pinag-iinuman ang matandang tanyag na manggagamot sa kanilang baryo at nagngangalang si Lolo Aimong at sinabi nito sa kanilang dalawang, Huwag na kayong mabahala o magpalala pa at mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa ating butihing narrator na si Sir Jess. Dahil katulad nyo, isa rin akong subscriber sa kanyang channel sa mundo ng misteryo. Hindi lamang yon, isa rin akong taga-subaybay sa kwentong si Malaginto. At ang dahilan kung bakit matagal bago muling makapag-upload si Sir Jess ay heto. Nagkaroon ng sakit o trangkaso ang kanyang ikatlong anak na isang lalaki. Nagsusuka at dahilan upang ito'y kanilang i-admit o i-confine sa hospital. Kasunod namang nagkaroon ng trangkaso sa magkaparehong karamdaman ay ang kanilang ikalawang anak na lalaki. Ngunit ito'y naagapan kaagad ng gamot kung kaya't kinabukasan ay nakarecover din ito sa trangkaso, ubo at pagsusuka. Ngunit nahawaan ng ganoong karamdaman si Sir Jess ng kanyang ikalawang anak kung kaya't nagkaroon din siya ng trangkaso at pagsusuka habang kasalukuyang nasa hospital. Ang kanilang ikatlong anak, pinipilit man niyang mag-record, subalit nawawalan siya ng konsentrasyon dahil ang laman ng kanyang isip ay ang kalagayan ng kanilang ikatlong anak na nasa hospital. Subalit sa awat tulong ng Panginoon sa kanya'y nakalabas na ng hospital ang kanilang anak at nagpapagaling sa kanilang poder na mag-asawa. Iyan ang dahilan kung bakit medyo natagalan bago si Sir Jess makapag-upload. Pero ngayon, narito ang ating butihing narrator na si Sir Jess. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at nag-share ng ating kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Masyado palang misteryoso ang manggagamot na si Tatang Mores, mga pare. Ang pambasag na pagkakasabi ni Mang Clarito sa katahimikan nilang lahat habang pinupunteriya na nga nila ang daan sa gilid ng palayan patungong sabungan. Oo nga, pareng Clarito. At saka tingnan mo ang balahibo ni Malaginto.
Kanina pang kumikintab na para bang binuhusan ng isang galong mantika ang kanyang mga balahibo. At ang kanyang amoy o bango ay parang galing sa isang langis ng niyog. Ang sagot kaagad sa kanya ni Mang Octavo, ilang sandali pa eh. Totoong lahat ang mga sinabi niyo mga iho. Dahil si Mores ay hindi basta-basta o ordinaryong manggagamot lamang. Dahil lang totoo eh. May malakas siyang kargadang mutya o agimat na ginagamit niya, hindi lamang sa panggagamot, kundi maging sa iba pang mga bagay. Dugsong na pagkakasabi ni Lolo Pedro, samantalang sitay ng mga pagkakataong yon ay nananatiling kalmado at tahimik habang maingat niyang hawak ang wala na sa kanyang bayong na si Malaginto. Aminado si Itay sa kanyang sariling maging siyamay. Nahihiwagaan rin sa pagkataong meron si Lolo Mores na katulad ng kanyang mga kaibigan hanggang sa sila'y makarating na nga sa aming mismong sabungan at bumungad kaagad sa kanilang mga paningin ang maraming bilang ng mga taong mahihilig sa larong sabong, mga tao o mga sabongerong ang iba sa kanila'y bago lamang sa kanilang paningin nagbubunyi o naglilikha ng ingay ang mga ito para sa nalalapit na bakbakan ng aming Malaginto at ng sinibalang na panabong nila Mang Gregorio, hanggang sa nakita nilang nagkagulong lahat ang mga tao sa kaliwang bahagi ng gilid ng sabungan. Nahati ang mga ito at nagkaroon ng pagitan o daan at dooy bumungad na nga sa kanilang paningin o sa paningin nilang lahat ang limang mga kalalakihang mga sabongerong pinamumunuan ni Gregorio. At dooy nakaagaw kaagad sa kanilang paningin ang personal na wangis o postura ng kanilang sinibalang na panabong, dahil ang mga mata nito'y walang ipinagkaiba sa mga mata ni Malaginto. Ang kanyang mga balahibo'y pinaghalo-halong tatlong mga kulay: kulay puti, kulay ginto na katulad ng aming Malaginto, at kulay itim. Ang kanyang mga paay purong itim na katulad ng paa ng isang mayahin at alimbuyuging panabong. Higit sa lahat ay ang labis-labis nilang ikinamamangha rito'y dahil sa ito'y makikitang kalmadong-kalmado na kagaya ng aming Malaginto. Marami pa itong mga kakaibang meron sa kanyang katawan na wala o hindi makikita sa isang mahina o ordinaryong panabong lamang. Lahat sila'y naging banaag ng matinding pagkamangha para sa nasabing sinibalang na panabong, at kabilang na nga roon si Itay Cano, maliban lamang kina Lolo Virgil at Lolo Pedro, dahil ang sinibalang na yan ay walang ipinagkaiba sa kanilang nooy pinagmamalaking hiraw na panabong. ang mahinang sambit ni Lolo Pedro sa kanilang lahat, dahilan upang ano pong ibig mong sabihin, Tatang Pedro? Ang tanong ni Itay. Ngunit nakita ni Lolo Pedro papalapit na sa kanilang direksyon ang grupong pinamumunuan ni Gregorio, kung kaya't Iho, Cano, sa inyong lahat makinig kayo. Mamaya pagkatapos ng magiging laban ni Malaginto, ay sasabihin ko sa inyo ang lahat. Ang lahat-lahat. ang sabi pang muli sa kanila ni Lolo Pedro, kalmado at hindi kababakasan ng anumang takot o matinding pag-aalala para sa kanilang sinibalang na panabong. Kung titingnan ang grupo nila Gregorio, lalong-lalo na nga ang mismong si Gregorio. Nakangisi pa itong nakatingin sa kanilang lahat, at himas-himas nito ang buhay na mga kakaibang kulay ng mga balahibo ng kanilang panabong, at nang ang mga ito'y nasa kanilang mismong harapan ay, Kaibigang Cano, at sa inyong lahat ng mga kaibigan ni Cano, una sa lahat ay magandang araw sa inyo. Papaano, Kaibigang Cano? Maaari na ba nating umpisahan ang magiging bakbakan ng ating mga panabong? Pagkatapos na seryosong sabihin yon ni Gregorio kina Itay,
ay halos magkasabay-sabay na tumilaok at nagpupumigla sa kamay nila Itay at Gregorio ang kanilang mga panabong dahilan upang, "Sige kaibigang Gregorio, umpisahan na nating pumasok sa loob ng sabungan at patarian ang ating mga panabong at Tatang Pedro, tayo na po." Bahagyang napaatras palayo kay Itay at nabigla itong si Gregorio nang marinig niya kay Itay na si Lolo Pedro ang siyang magkakarga ng tari sa aming mismong panabong. Anong ibig mong sabihin, kaibigang Kano? I see. Hindi na. Naituloy pa ni Gregorio ang kanyang dapat na sana'y sasabihin. Dahil, Oo, iho. Gregorio, ako nga ang naka-schedule ngayon na siyang magkakarga ng tari sa mismong paanan ng aming Malaginto. At isa ang iyong panabong o kayo mismo ang maswerte na ako ang gagawa noon sa kanyang makakatunggaling panabong sa tagal ng panahong hindi na ako nagtataring muli. Ang sabi sa kanya ni Lolo Pedro. Ganoon ba? Maraming salamat, Tatang Pedro. Dahil isang malaking karangalan yun para sa aming angkan. Paano, kaibigan Kano? Tatang Pedro, tayo na sa loob ng sabungan. Ang sabi ni Gregorio, Inaytay. Subalit mahahalatang pigil at pilit lang nang kanyang sabihin yun, Inaytay, dahil ang totoo'y nakakaramdam na siya ng kaunting takot at pangamba para sa kanilang panabong. Lalo na't na kahit anong gawin niya'y pilit na sumasariwa sa kanyang isip ang mga sinabi at ibinabala sa kanya ng kanyang tiyuhing si Lolo Mario patungkol sa isang dating kilabot na magtataring si Lolo Pedro. Nakikita mo ba ang nakikita ko na yan? Ang mahinang tanong ng nooy nasa gilid ng sabungan at nakikipagsiksikan sa maraming mga taong si Mr. Robles. Oo, boss. Si Tatang Pedro na may alagang maalamat na ugis at dating kilabot na magtatari. Laos ka na ngayon, Tatang Pedro. Ang sagot naman sa kanya ni Leon na kanyang magtatari. Yung isang matandang naiwang kasama ng iba pang mga kaibigan ni Kano. Yung may tungkod na kahoy at kulay itim. At parang may napapansin lang ako sa kanya o sa inyong dalawa, Leon. Dahil parang magkawangis o magkahawig kayo. Nakikilala mo ba siya, Leon? Nagsalubong ang mga kilay ni Leon nang makita niya ang tinutukoy na matanda ni Mr. Robles. Ang walang kwenta, walang pinag-aralang ulupong kong amang, si Berhel. Hindi ko sukat akalaing buhay pa pala siya at nasa panig pa siya ni Kano. Ang may diin at punong-puno ng sama ng loob sa kanyang mismong amang pagkakasabi ni Leon. Ganyan nga, Leon. Magalit ka dahil marami pa tayong pakay sa ating bayang ito. Ang makahulugang pagkakasabi ni Mr. Robles sa kanyang sarili patungkol kay Leon, samantalang sa bisa ng kapangyarihan ng Kristo't sentensyador ng sabungan at ng iba pang namamahala ng sabungay, magkasabay nang ang kinargahan ni Lolo Pedro at Gregorio ang bawat paanan ng kanilang mga panabong, bagay na naglikha ng nakabibinging ingay at sigawan sa lahat ng mga taong nasa paligid ng sabungan. Partida ang makikitang naging labanan sa pagkakarga ng tari sa pagitan ni Lolo Pedro at Gregorio dahil makikitang hawak ni Itay si Malaginto at ito'y kinakargahan ng tari ng Noy. Nakapikit na si Lolo Pedro, ngunit maayos at pulido niyang naikarga ang may kakulay ng kalawang na tari sa paanan ng aming alagang si Malaginto na para bang yun ay kanyang ginawang nakadilat ang kanyang dalawang mga mata. Samantalang si Gregorio'y pawisan at nababalisa habang ikinakarga niya ang kanyang mutyang tari na mayroong dobleng talas kaysa sa isang pangkaraniwang tari lamang. Subalit sa kabila ng lahat ng kanyang mga nararamdamang yon ay nagagawa pa rin niyang
sabihin sa kanyang sarili ang mga katagang, Masyado kang hambog, Tatang Pedro. Akala mo ba'y maaapektuhan ako ng walang kwentang palabas mong yan? at dahil sa parehong masasabing malalakas at mahuhusay na mga mandirigma ang dalawang mga panabong, kung kaya't ay halos nalilito na ang mga mamumusta kung kaninong panabong ba sila pupusta. Subalit kalaunay, higit na mas marami pa rin sa mga mamumusta ang nagbigay ng totoong tiwala at suporta sa aming Malaginto dahil sa dami ng kanyang mga natalong mga nakalaban. At pagkatapos na maisaayos ang mga perang pustay, pinagharap na nga si Itay at si Gregorio sa gitnang bahagi ng sabungan. Dala ang kani-kanyang mga mandirigmang mga panabong. Si Malagintong binansagan at nakilalang tunay at totoong hari ng sabungan at ang maalamat na sinibalang na panabong na kayang-kayang pumatay at puminsala ng dalawang panabong sa isang pag-atake lamang. Kaibigang Kano, hindi pa nag-uumpisa ang laban ng ating mga mandirigmang mga panabong, pero isa lang ang masasabi ko sa iyo. Gagawing lahat ng aking panabong ang kanyang makakaya. Matalo lang ang iyong Malaginto. Ang seryosong sabi ni Gregorio kay Itay, dahilan upang Pareho lamang tayo ng iniisip, kaibigang Gregorio, para sa ating mga panabong. Subalit para ating malaman kung sino nga ba sa kanila ang magtatagumpay, ay bakit hindi pa natin umpisahang pagharapin at bitawan sila sa gitnang bahagi ng sabungan? ang sagot sa kanya ni Itay. At nang yun ay ginawa nila, parehong gumanti ng pagtuka ang mga ito sa bawat isa. Nang ito'y kanilang pinagharap, katahimikang parang may dumaang mga anghel sa paligid o paikot ng sabungan. Ang nooy kasalukuyang maririnig sa aming sabungan. Lahat ng mga paningin ng mga tao'y nakapokus lamang sa iisang lugar o direksyon, sa direksyon ng dalawang mga panabong. At nang magkasabay na nga nilang binitawan sa sahig ng sabungan ang mga ito'y nagkagulo at nagwawala at nagsipagputak ang lahat ng mga manok panabong na nasa pag-iingat ng kani-kanyang mga sariling amo at sinabayan pa ng pag-ihip ng hangin sa paligid at ang paunti-unting pagsulputan ng mga makakapal na ulap sa kalangitan. Tumagundong ang kulog at gumuhit ang kidlat na para bang may malakas na ulang bubuhos ng mga oras na yon, dahilan upang kami nila inay na nooy nasa aming tahanay nakaramdam na ng matinding pag-aalala para sa magiging bakbakan ni Malaginto at ng sinibalang. At nang hindi na nga kami nakatiis pa ng aking dalawang nakakabatang kapatid, labag man kay Itay na kami ay pumuntang sabungan upang panoorin ang laban ni Malaginto'y. Pumaraon kaming tatlong magkakapatid. Matapos naming makapagpaalam kay Inay, halos kaming tatlong magkakapatid ay madapa-dapa, kakalakad takbo patungong sabungan. Tuloy pa rin ang laban ng dalawang panabong, Gregorio Kano, kahit bumuhos ang malakas na ulan. Ang sabi ng sentensyador ng sabungan, kina Itay at Gregorio. Ha. Ito na ang hinihintay kong senyales. Ang pagsama ng panahon at mamaya-maya lang ay bubuhos ng malakas na ulan. Ang nagsasabing magtatagumpay ang aming panabong, ha. Ang may paniniguradong sabi ni Gregorio sa kanyang sarili. Kalmadong pareho si Malaginto at ang sinibalang na panabong nang sumayad na nga sa lupang sahig ng sabungan ang kani-kanyang mga paa. Walang parehong gustong maunang umatake, pero hindi nila inaalis ang kanilang paningin sa bawat isa na para bang pinakikiramdaman nila ang bawat isa kung sino ang unang aatake. Walang nangyaring pagbuhos ng malakas na ulan. Nananatiling madilim ang paligid. Lumangit-ngit na nga ang kidlat sa kalangitan. At mas lalo pang dumagundong ang kulog at ang bahagyang pag-ihip ng hangin sa paligid na wala na rin ang pagputakan at pagwawala
ng iba pang mga dalang panabong ng mga sabongero sa paligid o labas ng sabungan. Ilang sandali pa marahang yumuko si Malaginto at ikinahig niya sa lupa ang kanyang mga paa na siya namang sinamantala ng sinibalang. Mabilis itong bumuelo at tumalon papalapit kay Malaginto. Talasik si Malaginto sa gilid o harang ng sabungan at nagsigaw ang lahat ng mga tao sa paligid ng sabungan. Pagtayo ni Malaginto'y sunod-sunod na mga malalakas at mabibilis na mga pagpalo ang ginawa sa kanya ng sinibalang. Tinikdik siya at kinikigan ng sinibalang sa gilid ng sabungan. Walang kalaban-laban si Malaginto dahil pihamak talagang mas mabilis at mas malakas sa kanya ang sinibalang. Dahil kahit anong gawin niyang paglayo rito'y bigla na lamang itong sumusulpot sa kanyang harapan. Maraming mga pagpalo ang ginawa ng sinibalang sa buong katawan ni Malaginto at iniwan siya ng sinibalang na hindi na gumagalaw. Banaag na namin noon sa hitsura ng mga mamamustang pumusta kay Malaginto ang hinagpis, awa at kabiguan ni Malaginto. Ngunit hindi ko yun nakikita sa hitsura nila itay, lalong-lalo na nga kay Lolo Pedro at Lolo Berhil, dahil nananatiling matatag ang kanilang pag-asang si Malagintong buhay pat siyang magtatagumpay sa laban. Mabilis namang dinampot ng sentensyador ang Noy, nakalublob na lang at hindi na gumagalaw sa gilid ng sabungan at animoy patay nang si Malaginto at pinareho niya ang dalawang mga panabong. Subalit napitawan ng sentensyador si Malaginto na parabang tumulas ang kanyang kamay sa balahibo ni Malaginto. Buhay pa si Malaginto, ngunit hindi ito gumagalaw, samantalang ang sinibalang ay nananatiling brusko at malakas. Sinuri-suri muna ng sentensyador ang katawan ni Malaginto sa dahilang ang kanyang akalay kaya tumulas ang kanyang kamay sa mga balahibo ni Malaginto ay dahil sa dugo galing sa kanyang tinamong saksak. Ngunit paano? Imposible ito. Ba't wala akong makitang ni Katiting nahiwa ng tari sa katawan ni Malaginto? Napakahiwaga talaga ng panabong na ito. Ang nagtatakang sabi ng sentensyador ng sabungan, samantalang si Gregorio imposible ito. Papaanong hindi nagawang patayin ng aking sinibalang ang Malagintong ito sa unang arangkada o pag-atake lamang? Ngayon lang ito nangyari at saka hindi. Bakit kanina pang hindi pa rin bumubuhos ang ulan? Masama ito. Anong ibig sabihin nito? Ang hintakotang sabi niya nang makita niyang ni isang sugat ay wala noon si Malaginto sa kanyang katawan, lalo na't gumanti ng pagtuka sa kanyang sinibalang si Malaginto nang ito'y kinareho ng sentensyador. Salamat, Mores. Malaki ang naitulong mo sa aming Malaginto. Isa kang tunay at mabuting manggagamot. Dahil ang totoo'y hindi talaga basta-basta ang sinibalang na ito, ang sabi ni Lolo Pedro sa kanyang sarili, at nang magkasabay na binitawan ng sentensyador sa lupang sahig ng sabungan, si Malaginto at ang sinibalang ay agresibong bumuelo at tumalon pa palapit kay Malaginto. Ang sinibalang, subalit parang bumagal na ito sa paningin nilang lahat. Dahil sa nagagawa ng tapatan ni Malaginto ang kanyang kilos, marami siyang ginawang mga pagbalong sa hangin lamang o sa kawalan. Tumatama dahil lahat ng yun ay naiilagan ni Malaginto. Subalit hindi roon nagtatapos ang lahat ng mga kakaibang kakayahan sa bakbakan ng sinibalang. Dahil nang gumanti ng mga pagpalo sa kanya si Malagintoy, katulad ni Malagintoy, ay nagtaka din ang sentensyador dahil wala siyang makitang ni isang sugat o hiwa ng tari sa katawan ng sinibalang. Nananatili itong malakas kagaya ni Malaginto. Subalit nang muli silang binitawan ng sentensyador ng sabungan, matapos niya ang mga itong karehoin ay nagulat at namangha ang lahat sa kakaibang bilis ni Malaginto.
at mga kakaibang ginawa sa kanyang kargadang tari dahil sa kanyang tinuka-tuka ng marahan ng 3 beses ang mismong talim ng kanyang kargadang taring pag-aari at ikinabit sa kanya ni Lolo Pedro bago ito tumalon at lumipad papasalubong sa nasa ereng sinibalang. Winasiwas niya ng kanyang kargadang tari ang sinibalang habang sila'y nasa ere dahilan upang dumistansya palayo sa kanya ang sinibalang at nagpagiwang-giwang pa ito sa ere bago ito tuluyang lumagabag sa harang ng sabungan at nang ito'y bumagsak sa gilid ng sabungay, buhay naman ito at nagawa pang dakmain ng sentensyador at iharap kay Malaginto. Subalit, hindi maaari ito. Ang aking sinibalang ay wasak na ang kanyang katawan. Tad-tad ng mga tusok ng tari at naglabasa na ang kanyang mga bituka. Ang nagulantang na pagkakasabi ni Gregorio habang nakatuon ang kanyang paningin sa kabuuan ng kanyang panabong. Ganoon pa may. Totoong lahat ang mga nakikita mo, Gregorio. Pero huwag kang mag-alala. Sa larong sabong ay hindi mahalaga kung maraming sugat ang panabong mo kung ikukumpara sa kanyang katunggali. Dahil hanggat siya'y buhay at gumaganti ng pagtuka sa kanyang kalabay, may pag-asa pa siyang manalo. Ang seryosong sabi sa kanya ni Lolo Pedro, bagay na mabilis namang naunawaan ni Gregorio. Subalit ang hindi lamang niya matanggap ay kung papaanong nagkaroon ng matinding pinsala ang kanyang panabong sa kauna-unahang pagkakataon. Kaysa sa aming Malagintong, ni isang sugat galing sa kargadang tari ng kanyang panabong ay wala itong tinamo. Kinareho ng sentensyador ang 2 panabong na kahit pa'y nakalaylay na ang mga bituka ng nasabing sinibalang. Gumanti ito ng pagtuka kay Malaginto. Subalit ng akma na sanang ibababa ng sentensyador sa sahig ng sabungan ng 2 mga panabong ay naging huli na ang lahat para sa nasabing sinibalang dahil lumoy-loy na ang kanyang ulo. Hindi! Ang panabong ko! Natalo kami! Hindi! Ang mangyak-ngyak na pagkakasabi ni Gregorio, wala nang nagawa pa ang sentensyador ng sabungan, kundi ang ideklarang panalo si Malaginto. Muling naging matunog. Umaingay ang usap-usapan sa paligid ng sabungan. Unay nga't, totoong hari ng sabungan si Malaginto at si Lolo Pedro. Totoong mahusay at kilabot na magtatari. Dahil marami sa mga mamumusta ang nagsasabing kung hindi si Lolo Pedro ang nagkarga ng tari kay Malagintoy, malaki ang tsansang matatalo si Malaginto. Dahil sa totoong mapanganib, bihasa at malakas pumalo ang tinaguriang maalamat na sinibalang na panabong at ang lahat ng mga usap-usapang yun sa paligid ng sabungan ay narinig ni Leon at Mr. Robles kung kaya't malalaman natin kung totoo ang lahat yung mga sinasabi nyo. Ang sabi ni Leon sa kanyang sarili habang sila'y palihim ng nililisan ang nooy maingay na sabungan. Anong ibig sabihin ng pag-init at biglaang pagdulas at pagbigat ng aking itim na tungkod? Diyos ko, ang ibig bang sabihin nito ay malapit ko nang makita at makaharap ang isa sa aking mga anak. Leon, narito ka ba sa lugar na ito? Ang nagtatakang sabi ni Lolo Berhil sa kanyang sarili habang kanyang iniisa-isang tingnan lahat ng mga taong nasa paligid ng sabungan. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at i-shoutout si Tropa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Baldayot
at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Jolito Romero, maraming salamat sa iyo, boss. Shout out po kay paring Sukoy, kay paring GP, paring Teban, paring Pedro, at paring Michael. Ang nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaez ng Samar, kay Boss Roel Mendoza ng Silang, Cavite. Salamat po kay Boss Melchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming salamat po sa inyo, boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming salamat po, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming salamat po. Shoutout po at maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Cabancalan City. Maraming salamat po, mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaez Villaram. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano, kay Ma'am Pia Arnaez Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong, sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming salamat po sa inyo, mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Ticala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Oleb, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Topas, kay Ma'am Eden Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay paring Gerard Bacaresa. Pare, maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na Ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hiccup, kay Boss G Sumodio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Bregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong, Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jackia Mata, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Ma'am Pay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma,
kay Boss Backyard Breeder.